Ang pagkatok sa pinto ay dumagundong na parang isang putok ng baril sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Hindi iyon ordinaryong pagkatok. Iyon ay sunod-sunod na kalampag, desperado at malakas, na sinasabayan ng dagundong ng kulog at ng hagupit ng ulan sa mga bintana na sama ng aming apartment sa Maynila. Inihagis ni Leo ang remote ng TV sa sofa. Nabubwisit. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras, sa ganitong klaseng panahon? Bayaan mo na. Umalingaw-ngaw ang malalim at paos na boses ni Lolo Cadyo mula sa paborito nitong silyon. Sino naman yan? Ngunit nagpatuloy ang pagkalampag, mas malakas, mas baliw, na sinahugan pa ng isang pamilyar na boses na halos mabasag na sa pag-iyak. Kuya Leo, Lolo, tulong po. Parang may pumiga sa puso ni Leo. Kilala niya ang boses na iyon. Mabilis niyang tinungo ang pinto at kinalas ang trangka. Pagbukas pa lang niya, isang maliit na katawan ang halos bumagsak sa kanya. Si Elara, ang kasambahay nila, na dapat sana'y nagbabakasyon sa probinsya niya sa Aklan. Ang buhok niya'y basang-basa, magulo, at dumidikit sa kanyang mukha na putlang-putla na parang papel. Ang damit niya'y punit-punit, puno ng putik, at may mga bahid ng kung anong maitim na tila tuyong dugo. Nanginginig siya at alam ni Leo na hindi lang ito dahil sa ginaw. Elara, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Leo. Habang inaalalayan itong tumayo, tumingala ang dalaga at sa mga mata niya'y nakita ni Leo ang purong sindak. Kuya, si Tita Elena ko po. Humagulgol siya at ang mga salita ay tila nabubulunan sa kanyang lalamunan. Inatake siya. May aswang. Napakunot ang noo ni Leo. Aswang? Elara, kung ano bang pinagsasabi mo? Baka nananaginip ka lang. Tumingin siya kay Lolo Cadyo. Naghahanap ng kakampi. Pero hindi tumawa ang kanyang lolo. Nakatayo na ito mula sa silyon at ang kulubot nitong muka na tila mapa ng mga nakaraang panahon ay seryosong seryoso. Lumapit ito at ang matalas nitong mga matay sinuri si Elara. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang dalubhasang tumitingin sa isang kaso. Saan? Tanong ni Lolo Cadyo. Ang boses niya'y matigas, walang bahid ng pagdududa. Sa baryo po namin, sa Malasombra, hikbi ni Elara. Kagabi lang po, nakita ko po yung mga mata niyang pulang-pula at yung mga kuko niyang mahahaba. Sinubukan niyang kunin si tita. Napabuntong hininga si Leo. Nanunumbalik ang inis. Elara, it's 2025. Walang aswang. Baka magnanakaw lang yon o isang mabangis na hayop. Hindi. Sigaw ni Elara. Basag ang boses sa takot. May pakpak po siya. Itim at malaki. At may tunog na tik-tik-tik-tik nung lumilipad siya palayo. Natigilan si Leo. Ang detalyang iyon, ang tunog na tik-tik-tik-tik, ay nagtanim ng isang malamig na butil ng kaba sa kanyang dibdib. Iyon ang mga kwentong madalas ikwento sa kanya ni Lolo Cadyo noong bata pa siya. Mga kwentong akala niya ay pambata lang. Hindi na nagsalita si Lolo Cadyo. Tumalikod ito at pumasok sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, lumabas itong hila-hila ang isang lumang baul na yari sa kahoy. Makapal ang alikabok at may mga kakaibang ukit. Hindi na nakikita ni Leo ang baul na iyon simula noong bata pa siya. Isang tuyong kalag ang tumunog ng buksan ito ni Lolo Cadyo. Sumingaw ang amoy ng alcanfor, ng mga tuyong dahon
at ng kung anong luma at makapangyarihan. Sa loob, hindi mga damit ang laman, kundi isang koleksyon ng mga kagamitang hindi niya mawari. Isang nakapulupot na buntot pagi. Mga maliliit na bote ng madilaw na langis ng niyog. Mga balaraw na pilak na kumikinang sa ilaw. At mga tali ng bawang at kwintas na gawa sa kung anong mga buto. Nalunok ni Leo ang sariling laway. Lolo, ano yan? Hindi naman siguro seryoso ka. Tumahimik ka, Leo. Putol ni Lolo Cadyo sa boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Kumuha ito ng isang maliit na bote ng langis na tinatawag niyang lana. At maingat na binuksan, dahan-dahan niya. Itong inilapit kay Elara. Iniwan na namin ang ingay at gulo ng Maynila sa bukang liwayway. Habang ang luma naming pick-up truck ay humahagibis palayo sa syudad, unti-unti ring napapalitan ang tanawin. Ang mga nagtataasang gusali ay naging mga kabahayan. Tapos ay mga bukirin hanggang sa wala ka nang makita kundi ang walang katapusang highway na tila nilalamon ng lunti ang probinsya. Walang nagsasalita sa loob ng halos isang oras. Tanging ang ugong ng makina at ang mabibigat na paghinga ni Elara mula sa likurang upuan ang maririnig. Si Lolo Cadyo naman ay diretso lang ang tingin sa daan. Pero alam kong malayo ang tinatakbo ng kanyang isip. Ang aswang, biglang basa ni Lolo sa katahimikan, ay hindi iisa. Marami silang uri, apo. Napatingin ako sa kanya. Lolo, hindi ko pa rin. Makinig ka, putol niya. At sa tono ng boses niya, alam kong wala akong magagawa kundi sumunod. Mayroong tik-tik. Ang espiya na parang ibon sa gabi. May wakwak na mas malaki at mas mabangis. May manananggal na nag-iiwan ng kalahati ng kanyang katawan. Pero lahat sila ay may iisang pinanggagalingan. Ang uhaw sa dugo at laman ng tao. Kinuha niya ang maliit na botelya ng lana mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa dashboard. Ang langis sa loob ay kalmado at ginintuan sa tama ng sikat ng araw. Itong lana, sabi niya, ay binasbasan ng 7 dasal sa loob ng 7 Biyernes Santo. Kumukulo ito kapag malapit sa aswang o sa kanilang gaway. Isa itong babala. Sinulyapan ko ang botelya. Sa una, wala akong nakitang kakaiba. Ngunit nang gumalaw si Elara sa likuran para ayusin ang kanyang pagkakaupo, tila may napansin ako. Isang napakaliit na bula, halos hindi makita. Ang dahan-dahang umakyat mula sa ilalim ng langis. Iwinaksi ko ito sa isip ko. Baka guni-guni lang. Makalipas ang ilang oras, lumiko kami mula sa highway patungo sa isang masikip na daanang lupa. Dito, ang tanawin ay tuluyan ng nagbago. Sa magkabilang gilid ng daan ay may matataas na tubuhan na tila mga berdeng pader na nagtatago sa kung anumang nasa likod nito. Ang pakiramdam ay tila kami ay unti-unting nilulunok ng kalikasan. Bigla, isang malaking kuwago ang mabilis na lumipad sa pakuda sa harap ng aming sasakyan. Halos sumalpok sa aming windshield. Napapreno ng bahagya si Lolo. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Elara sa takot. Masamang pangitain, bulong ni Lolo habang nag-aantanda ng krus. Nagpatuloy kami sa pag-andar. Ngunit ang tensyon sa loob ng sasakyan ay mas bumigat. Maya-maya, sa isang maliit na tulay na aming tinatawid, isang payat na asong itim ang nakatayo sa gitna. Huminto kami, tinitigan kami ng aso. At pagkatapos ay tumingala ito at nag-umpisang umalulong. Isang tunog na malungkot at nakakapangilabot,
tila nagluluksa para sa mga kaluluwang malapit nang mawala. Nanginginig na ang mga kamay ni Elara. Kahit ako, napilit pinapanatili ang pagiging rasyonal, ay nagsimulang makaramdam ng panlalamig sa batok. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa para sana libangin ang sarili. Ngunit nang tignan ko ang screen, isang salita lang ang nakasulat. No service. Tila naputol na ang aming koneksyon sa labas na mundo. Kami-kami na lang. Sa wakas, natanaw na namin ang bungad ng Baryo Malasombra. Ang daan ay mas lalong kumipot at ang mga tubo ay mas lalong tumaas. Sa gilid ng daan, may isang matandang lalaki na nagpuputol ng tubo gamit ang isang mahabang itak. Huminto si Lolo Cadyo. Tumingin sa amin ang matanda. Ang mga mata niya'y malalim at pagod. Walang galit sa kanyang mukha, pero mayroong lungkot at isang malinaw na babala. Pinanood namin siya habang ibinababa niya ang kanyang itak. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pagpuputol, dahan-dahan niyang itinukod ang dulo ng kanyang matalim na itak sa pulang lupa. At sa haras at sa harap namin, gumuhit siya ng isang krus. Ang Baryo Malasombra ay binabalot ng isang nakabibinging katahimian. Pagpasok pa lang ng aming sasakyan sa nayon, iyon agad ang napansin ko. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Walang mga matatandang nagkukwentuhan sa kanilang mga balkonahe. Ang mga bahay na yari sa kahoy at nipa ay tila mga abandonadong puntod. At ang bawat bintana ay mahigpit na nakasara, na parang mga matang ayaw tumingin sa amin. Ang iilang taong baryo na nasa labas ay natigilan sa kanilang ginagawa nang kami makita. Ang kanilang mga tingin ay hindi pala kaibigan. May halong takot, pagdududa, at isang uri ng puot na hindi ko maintindihan. Nang dumaan kami, mabilis silang yumuko at nagmamadaling pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Isinasara ang mga pinto sa aming likuran. Parang hindi sila natutuwa na nandito tayo. Bulong ko. Dahil alam nila kung ano ang nag-aabang sa gabi. Sagot ni Lolo Cadyo, habang ang mga mata niya'y maingat na sinusuri ang bawat sulok ng baryo. Ang bahay ni Tia Elena ay nasa dulo ng nayon, medyo malayo sa iba. Isa itong maliit na kubo. Napapaligiran ng mga halamang gamot na tila nalalanta. Pagbaba namin ng sasakyan, isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa pinto. Siya si Tia Elena. Payat siya at ang mambatya at ang kanyang balat ay kulay lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat na mukhang bago pa. Mahababa at malalalim na kalmot na umaabot mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang leeg. Nang makita niya si Elara, umagos ang luha sa kanyang mga mata at mahigpit niya itong niyakap. "Elara, anak, ligtas ka," sabi niya. Ang boses ay mahina at nanginginig. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amoy ng mga pinakuluang dahon at ng takot. Habang ikinukwento ni Tia Elena ang nangyari, ang aninong biglang pumasok sa kanyang bintana. Ang mga matang pula na parang baga. Ang sakit ng mga kuko nito sa kanyang balat. Habang ikinukwento ni Tia Elena ang nangyari, ang aninong biglang pumasok sa kanyang bintana. Ang mga matang pula na parang baga. Ang sakit ng mga kuko nito sa kanyang balat. Ramdam na ramdam ko ang takot sa kanyang bawat salita. Imposibleng umarte lang siya ang isang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pagkasindak sa kanyang mga mata. Lahat ay totoo. Halos dalhin na niya ako kung hindi lang ako nakasigaw. Pagtatapos niya, habang humahagulgol sa balikat ni Elara,
Pero si Lolo Cadyo ay hindi nagpakita ng awa. Maingat niyang inilabas ang kanyang mga kagamitan. Kumuha siya ng isang buong bawang at isinabit ito sa itaas ng pintuan. Nagbudbud siya ng asin sa bawat bintana at sulok ng bahay. Ang bawat kilos niya ay tiyak at may layunin, na tila isang ritual na paulit-ulit na niyang ginawa. Pinanood ko lang siya. Isang parte sa akin ay gustong maniwala, at isang parte naman ay gustong sabihin na para kaming mga tanga. Dumating ang gabi, at kasama nito ang kadilimang mas maitim pa kaysa karaniwan. Sa labas, walang ilaw ng poste, tanging ang maputlang sinag lamang ng buwan. Ang katahimikan ay mas lalong lumalim, na tila ang buong baryo ay humihinga ng marahan, nag-aabang. Nasa loob kami ng maliit na sala. Si Tia Elena at Elara ay magkatabi sa isang papag, habang kami ni Lolo ay nakaupo sa mga silyang kahoy. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tibok ng sarili kong puso. At doon ko ito unang narinig. Isang mahinang kaluskos. Nagmula ito sa bubungan. Tunog ng kung anong gumagapang. Mabigat, ngunit maingat. Ano yun? Bulong ko. Shhh! Sagot ni Lolo, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng kanyang balaraw na pilak. Natahimik muli. Akala ko ay guni-guni ko lang. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig namin itong muli. Mas malinaw na ngayon. Isang tunog ng pagkaskas, parang mahahabang kuko na kumakayod sa yero. Sinundan ito ng isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Tik-tik, tik-tik, tik-tik. Ang tunog ay mabagal at regular, na parang isang malaking ibon na naglalakad sa aming bubong. Ito ang tunog na binanggit ni Elara. Ang tunog mula sa mga kwento ni Lolo. Ang tunog ng aswang. Napatingin ako kay Elara. Ang mukha niya ay nakasubsob sa kumot, nanginginig sa takot. Si Tia Elena naman ay nagdarasal na ng pabulong, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Bigla, sa gitna ng katahimikan, isang anino ang mabilis na dumaan sa bintanang hindi natatakpan ng kurtina. Napakabilis, parang isang malaking paniki. Napasigaw ako ng bahagya. Napatayo. Diyan ka lang, mariing utos ni Lolo. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ngunit ang imahe ng aninong iyon ay nakatatak na sa aking isipan. Ang lahat ng pagdududa ko ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng purong. Hindi maipaliwanag na takot. Pagkaraan ng tila walang katapusang paghihintay, ang mga tunog ay nawala. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, mas puno ng panganib. Tapos na ba? Nanginginig kong tanong. Hindi sumagot si Lolo. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa kisame. Nakikiramdam. At sa sandaling iyon, mula sa isa sa mga bahay sa di kalayuan, isang nakapangingilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw ng isang babae, puno ng sindak at sakit. Sinundan ito ng tunog ng nababasag na salamin. At pagkatapos, katahimikan. Isang ganap at nakakakilabot na katahimikan. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang sigaw na iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit. Kinaumagahan, ang baryo ay muling nabalot ng katahimikan. Pero iba na ngayon, hindi na ito katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng isang lihim na pilit itinatago. Pagkasikat ng araw,
Hinila ako ni Lolo Cadyo palabas ng bahay. Pupuntahan natin ang bahay kung saan nanggaling ang sigaw, sabi niya. At sa kanyang mukha ay may determinasyon na kahit sinong aswang ay hindi matitinag. Ang bahay ay 2 kanto lang ang layo. Kumatok kami sa pintong yari sa kawayan. Matapos ang ilang sandali, isang lalaking payat at may malalalim na mga mata ang nagbukas. Ang mukha niya ay pagod at may galos sa kanyang braso. Anong kailangan niyo? Tanong niya. Ang boses ay magaspang. Narinig namin ang sigaw kagabi. Diretsong sabi ni Lolo. Maayos lang ba ang lahat dito? Biglang nagbago ang itsura ng lalaki. Mula sa pagod ay naging depensibo ito. Sigaw? Wala kaming narinig na sigaw. Baka sa ibang bahay yun. Imposible. Kit ko, malinaw na dito nang galing. Nag-away lang kami ng asawa ko. Sigaw ng lalaki. At sa kanyang mga mata ay may nakita akong takot. Wala kayong pakialam doon. Umalis na kayo. At bigla niyang isinara ang pinto sa aming harapan. Nagkatinginan kami ni Lolo. Malinaw na nagsisinungaling ang lalaki. Pero bakit? Anong kinakatakutan niya? Pagbalik namin sa bahay ni Tia Elena, nadatnan namin siyang naghahanda ng almusal. Sinangag at tuyo. Ang amoy ay pamilyar at dapat sana'y nakakaginhawa, pero ang tensyon sa hangin ay napakabigat. Umupo si Lolo sa hapag, pero hindi niya ginalaw ang pagkain. Sa halip, kinuha niyang muli ang botelya ng lana at inilapit ito sa kanin at sa baso ng tubig. Pinanood ko ng maigi. Ang langis ay nanatiling kalmado. Walang ni isang bula. Kumuha rin siya ng isang piraso ng itim na bato. Inilagay sa tabi ng plato. Hindi ito nagbago ng kulay. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Lolo. Ang kanyang mga tradisyonal na pamamaraan, ang mga sandata niya laban sa kadiliman, ay tila walang silbi dito. At dahil doon, ang pagdududa ko ay nagsimulang bumalik. Paano kung tama ang lalaki? Paano kung simpleng away mag-asawa lang iyon? At ang mga kaluskos sa bubong ay gawa lang ng isang malaking pusa o paniki? Paano kung ang lahat ng ito ay dala lang ng sobrang takot at pamahiin? Para makakuha ng sariwang hangin at para na rin linawin ang aking isip, lumabas ako sa likod bahay. Ang lupa ay mamasa-masa pa rin dahil sa ulan kagabi. Naglakad-lakad ako. Pinipilit kumbinsihin ang sarili na mayroong lohikal na paliwanag para sa lahat. At doon ko nakita ang mga bakas. Nasa putikan, malapit sa isang kumpol ng mga saging. Sa una, akala ko'y bakas ng tao. Pareho ang hugis at laki. Ngunit nang lumapit ako at suriin ito ng maigi, isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugod. Sa pagitan ng mga daliri ng paa sa bakas, mayroong manipis na balat na nagdudugtong sa mga ito. Parang paa ng tao, pero may lamad, tulad ng sa paa ng isang bibe. Nawala lahat ng pagdududa ko sa isang iglap. Ito ay pisikal na ebidensya. Totoo ang lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinusundan ko ang mga bakas. Ang mga ito ay papalayo sa bahay, patungo sa isang parte ng bakuran na napapaligiran ng matataas na talahib. Kakaiba ang direksyon nito, palayo sa kalsada. At ang mga bakas ay biglang natapos. Huminto ito sa harap ng isang malaki at patag na bato na nakatakip sa lupa. Mukha itong selyo, isang lumang balon, isang balon na matagal nang isinara at kinalimutan. Paano nangyaring ang mga bakas ay huminto dito? Habang nakatitig ako sa balon, naramdaman kong may nakatingin sa akin.
Lumingon ako sa bahay at nakita ko si Elara, nakatayo sa bintana ng kusina, nakatingin sa akin. Ang mukha niya ay putlang-putla at sa kanyang mga mata ay mayroong takot na hindi ko pa nakikita dati. Nang magtama ang aming mga mata, mabilis siyang umalis sa bintana. Binalot ako ng hiwaga. Bakit siya ganoon makatingin? Anong meron sa balon na ito? Lumuhod ako at idinikit ang aking tainga sa maliit na siwang sa pagitan ng bato at ng lupa. Noong una, wala akong narinig kundi ang ihip ng hangin. Ngunit pagkatapos, may narinig akong isang tunog mula sa ilalim ng lupa. Isang mahinang bulong, parang tuyong dahon na kinakaskas. Hindi malinaw. Pero habang pinakikinggan ko itong mabuti, ang bulong ay tila nagkaroon ng hugis at bumuo ng isang salita na nagpatayo sa lahat ng buhok sa aking katawan. Ialiw, ang pangalang binulong ng hangin mula sa ilalim ng lupa ay tila isang kamay na humawak sa aking batok at hindi na bumitaw. Napaatras ako mula sa balon na tumba sa mamasa-masang damo. Ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib, mas malakas pa sa sarili kong mga sigaw na hindi makalabas sa aking lalamunan. Hindi iyon hangin. May boses. At kilala ako ng boses na iyon. Tumakbo ako. Hindi ko na ininda ang putik na tumatalsik sa aking mga binti. Pumasok ako sa bahay na tila hinahabol ng 10 demonyo. Lolo! Sigaw ko, hingal na hingal. Yung balon! May tao sa ilalim. Napatingin sa akin si Lolo Cadyo, Tia Elena at Elara. Ang pagkadismaya sa mukha ni Lolo kanina ay napalitan ng pag-aalala. Anong sinasabi mo, Apo? Yung mga bakas ng paa, may lamad at huminto sa isang lumang balon sa likod bahay. Halos hindi ko mahabol ang sarili kong mga salita. At may narinig ako, Lolo. May bumulong ng pangalan ko mula sa ilalim. Tumayo si Lolo Cadyo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Ang pagbanggit ko sa mga bakas na may lamad ay sapat na para sa kanya. Iyon ay isang palatandaan na hindi niya maaring balewalain dikan agidapadit badiyain. Iyon lang ang sinabi niya. Itinuro ko ang daan. Sumunod siya sa akin ng walang tanong, hawak ang isang maliit pero matibay na bareta. Sumunod din sa amin si Elara, ngunit pinigilan siya ni Tia Elena. Dito ka lang, anak. Mapanganib, sabi nito sa mahinang boses. Dinala ko si Lolo sa lugar kung saan ko nakita ang mga bakas. Tinitigan niya ang mga ito sa putik. Tumango siya ng dahan-dahan na tila kinukumpirma ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Pagkatapos, lumapit kami sa balon na natatakpan ng malapad na bato. Tulungan mo ako, sabi ni Lolo. Ipinasok namin ang dulo ng bareta sa siwang sa pagitan ng takip at ng lupa. Sa una, ayaw nitong gumalaw. Tila ito'y nakadikit sa lupa dala ng katagalan. Nagkatinginan kami ni Lolo. At sa isang bilang, sabay naming ibinuhos ang aming buong lakas. Isang nakangangatal na tunog ng pagkiskis ng bato sa bato ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan, pulgada bawat pulgada, naisilat namin ang mabigat na takip. Ang lupa at mga tuyong dahon ay nagsihulog sa siwang na aming nagawa. Nang sa wakas ay may sapat ng puwang, isang amoy ang biglang sumingaw mula sa ilalim. Isang amoy na nakasusuka. Amoy ng nabubulok na laman, ng basang lupa, ng lumot, at ng kung anong matamis na nakakahilo. Napatakip ako sa aking ilong, halos masuka.
Kailangan natin ng ilaw, sabi ni Lolo. Kinuha niya ang kanyang maliit na flashlight. Binuksan niya ito at isang matulis na sinag ng liwanag ang tumusok sa kadiliman sa ilalim ng lupa. Sumilip kami pareho. Walang tubig sa loob. Isa itong tuyong hukay. Marahil mga 10 talampakan ang lalim. At ang sahig nito ay puno ng mga bagay. Unang tinamaan ng ilaw ang mga buto. Mga buto ng manok, ng kambing, at marahil pati ng aso. Nakakalat ang mga ito kahit saan. Pagkatapos, gumalaw ang sinag ng ilaw at tumama sa mga manyikang gawa sa dayami na may mga tinik na nakatusok sa kanilang mga dibdib. Mayroon ding mga buhol-buhol na itim na balahibo ng manok na itinali ng pulang sinulid. Ito ay isang pugad. Pugad ng isang mangkukulam. Diyos ko, bulong ko. Itinutok ni Lolo ang ilaw sa isang sulok ng hukay. At doon, nakita namin ang isang bagay na mas nakakakilabot pa kaysa sa mga buto at mga manyika. Isa itong damit. Isang lumang polo shirt na nababalot sa putik. Kulay asul ito na may mga puting kwadrado. Kupas na dahil sa katagalan. Pamilyar ang disenyo. Napatingin ako sa suot ni Lolo at ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagyelo. Ang polo shirt na suot ni Lolo Cadyo ay eksaktong kapareho ng damit na nasa ilalim ng balon. Magkaiba lang sila sa kulay dahil bago pa ang suot niya. Pero ang disenyo, walang duda, iisa lang sila. Biglang nanlamig si Lolo Cadyo. Ang kanyang mukha ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Napaatras siya ng isang hakbang at ang kamay niyang may hawak ng flashlight ay nagsimulang manginig. May isang alaala, isang masakit na alaala ang biglang bumalik sa kanyang mga mata. Lolo, okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa damit sa ilalim ng balon na tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Pareho kaming natulala. Ang hangin ay tila mas bumigat. May koneksyon. Ang kung anumang nasa baryong ito ay hindi lang basta isang halimaw. Personal ito. At may kinalaman ito kay Lolo. Dahan-dahan kaming umalis sa tabi ng balon. Kailangan naming makaalis doon. Kailangan naming mag-isip. Ngunit pagtayo namin at pagpagpag ng lupa mula sa aming mga damit, nakita namin siya. Nakatayo sa gilid ng matataas na talahib. Hindi sa bahay. Ilang metro lang ang layo sa amin. Si Tia Elena. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood kami. At pagkatapos, ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. At hindi ito ang ngiti ng isang kaawa-awang biktima. Ang mga labi ni Tia Elena ay humiwalay para ipakita ang isang ngiting walang bahid ng anumang kabaitan. Ito ay isang ngiting malamig, mapanuri, at puno ng tagumpay. Ang mga peklat sa kanyang mukha na dati tila mga alaala ng isang masamang karanasan ay biglang nagmistulang mga marka ng digmaan na ipinagmamalaki. Ang kahinaan na nakita ko sa kanya mula pa nang kami dumating ay biglang naglaho na parang usok at ang naiwan ay isang presensyang malakas at nakapanghihina ng loob. Mukhang may natuklasan kayo, sabi niya. Ang kanyang boses na dati mahina at nanginginig ay ngayon ni matatag, malinaw at may bahid ng panunuya. Elena, bulong ni Lolo Cadyo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Hindi na Tia Elena. Elena lang.
Isang pangalan mula sa nakaraan. Tumawa si Tia Elena. Isang tawang hindi masaya, kundi tuyo at puno ng pait. Natatandaan mo pa pala ako, Kadyo. Akala ko, sa dami ng mga pinaslang mo, ay matagal mo nang kinalimutan ang pangalan ng asawa ng isa sa iyong mga biktima. Ang mga salita niya ay tumama sa akin na parang sampal. Biktima, pinaslang. Napatingin ako kay Lolo, naghahanap ng sagot, ngunit ang nakita ko lang sa kanyang mukha ay ang pagkumpirma ng katotohanan. Isang mukhang puno ng pagsisisi at ng bigat ng isang kasalanang matagal nang itinago. Hindi iyon aswang, sabi ni Lolo. Ang boses ay garalgal. Napaniwala nila ako, Elena. Isa iyong pagkakamali. Pagkakamali? Umalingaw-ngaw ang boses ni Tia Elena sa buong bakuran. Tinawag mong pagkakamali ang pagkitil sa buhay ng isang inosenteng tao? Ang pag-iwan sa isang babaeng nag-iisa para harapin ang isang baryong puno ng takot at paghusga. Naglakad siya palapit sa amin. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat kilos ay may layunin. Ilang taon, Kadyo? Ilang taon akong naghintay. Ilang taon akong nag-aral ng mga sining na mas matanda pa sa iyong mga agimat. Habang ikaw ay nagpapakasarap sa syudad, ako'y nagtatanim ng galit dito sa Malasombra. At ngayon ang araw ng aking pag-aani. Sa likuran ni Tia Elena, isa-isang nagsilabasan ang mga taga-baryo mula sa mga talahiban at sa likod ng mga puno. Ang lalaking nagsinungaling sa amin kaninang umaga. Ang matandang gumuhit ng krus sa lupa. Lahat sila nandoon. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga matay blangko na tila mga tau-tauhan. May dala silang mga itak, mga sibat na kawayan, mga pamalo. Pinalibutan nila kami. Wala na kaming matatakbuhan. Anong ginawa mo sa kanila? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Sila'y mga alagad ng takot. Sagot ni Tia Elena. Ang tingin ay hindi inaalis kay Lolo. At ako ang kanilang reyna, pero ang pinakamaganda kong oobra maestra ay ang aking sariling pamangkin. Lumingon siya sa bahay at sumigaw. Elara, halika rito, anak. Ang pinto ng kubo ay bumukas. Lumabas si Elara, ngunit hindi na siya ang Elarang kilala ko. Umiiyak siya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap at pagkalito. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Patawad, Kuya Leo. Lolo, pinilit niya lang po ako. Hikbi niya. Huwag kang mag-alala, mahal kong pamangkin, sabi ni Tia Elena na may ngiting demonyo. Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Itinaas ni Tia Elena ang kanyang mga kamay at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga salita ay parang mga ahas na gumapang sa hangin, matatalim, malalamig at puno ng lason. Isang nakapangingilabot na sigaw ang kumawala mula kay Elara. Napaluhod siya sa lupa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago sa isang paraan na labag sa lahat ng batas ng kalikasan. Ang kanyang mga buto ay tumunog na tila nababali at muling nabubuo. Ang kanyang balat ay umitim at naging makintab. Mula sa kanyang likod, dalawang itim na pakpak na gawa sa balat ang dahan-dahang pumunit palabas. Puno ng dugo at ugat. Ang mga kuko niya'y humaba at naging parang mga patalim. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng puti at naging dalawang nagbabagang pula. Hindi si Tia Elena ang biktima. Hindi rin siya ang aswang. Siya ay mas malala pa. Siya ay isang mangkukulam. At si Elara
Ang kawawang si Elara, ang kanyang ginawang halimaw, ang kanyang sandata, ang kanyang pain. Itinuro ni Tia Elena ang nanginginig na si Lolo Cadyo. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumapad, nagpapakita ng purong kasamaan. At sa harap ng buong baryo, sa harap ko, ibinigay niya ang kanyang utos sa boses na malamig pa sa kamatayan. Elara, anak, kunin mo ang puso ng taong pumatay sa iyong ama. Ang utos ni Tia Elena ay parang latigo na humampas sa hangin. Ang nilalang na dating si Elara ay umungol. Isang tunog na hindi hayop at hindi rin tao. Isang tunog ng purong pagdurusa. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon ni Lolo Cadyo at sa mga mata nitong pula ay may nakita akong bahid ng pagkalito. Na tila may isang maliit na parte pa rin ng dating Elara na nakikipaglaban sa loob. Pero mas malakas ang sumpa. Sa isang iglap, bago pa man ako makakilos, itinulak ako ni Lolo Cadyo ng buong lakas. Pumasok ka sa bahay! Ngayon na! Sigaw niya. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng pagsisisi ay napalitan ng boses ng isang mandirigma. Natumba ako at habang sinusubukan kong bumangon, nakita ko si Lolong humugot ng isang maikling balaraw na pilak mula sa kanyang baywang. Hinarap niya ang papalapit na halimaw. Hindi siya umatras. Sinunod ko ang utos niya. Tumakbo ako papasok sa kubo at mabilis na isinara at itinarangka ang pinto. Dumungaw ako sa siwang ng bintanang kawayan. Nanginginig ang buong katawan. Sa labas, ang eksena ay parang isang masamang panaginip. Si Elara sa kamangkang mapani mamatiya mahatada. Sa kanyang bagong anyo ay gumapang palapit kay Lolo. Ang kanyang mahahabang kuko ay kumakayod sa lupa. Si Lolo naman ay nakatayo. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nakabukaka, handa sa anumang atake. Ang mga taga-baryo ay bumuo ng isang bilog sa kanilang paligid, mga tahimik na manonood sa isang laban na matagal na nilang hinihintay. Hindi mo kailangang gawin to, Elara. Sigaw ni Lolo. Ang boses ay sumasabay sa ihip ng hangin. Wala na si Elara. Tumawang sagot ni Tia Elena mula sa gilid. Ang nandyan na lang ay ang aking puot na binigyan ko ng pakpak at pangil. Sumugod ang halimaw. Mabilis ito, mas mabilis kaysa inaasahan ko. Ngunit si Lolo, sa kabila ng kanyang edad, ay mas mabilis. Umilag siya sa humahagibis na mga kuko at sinubukang saksakin ang braso nito gamit ang balaraw. Ngunit ang balat ng halimaw ay matigas. Ang pilak ay dumaplis lang, gumawa ng isang maliit na gasgas na umusok ng bahagya. Umungol sa sakit ang halimaw at lumayo. Napatingin ako sa pinto. May mga kalampag na. Sinusubukan na ng mga taga-baryo na sirain ang pintuan. Biglang lumingon sa akin si Lolo mula sa labas. Nagtama ang aming mga mata. Leo, makinig ka. Kahit sa gitna ng panganib, ang boses niya ay malinaw. Ang sumpa ni Elena, hindi lang ito para sa akin. Para ito sa aking dugo. Para sa iyo, Apo. Sa iyo, Apo. Ang mga salita niya ay parang yelo na tumusok sa aking puso. Sa akin? Bakit? Ang asawa ni Elena. Ang lalaking napatay ko, si Ignacio. Pagpapatuloy ni Lolo, habang maingat na binabantayan ang bawat galaw ng halimaw. Magaling siyang manggagamot, pero pinagbintangan siyang aswang ng mga tao dahil sa inggit. Ako, sa aking pagiging mayabang at sa aking paniniwala
na hindi ako nagkakamali. Naniwala ako sa kanila. Isang gabi, tinugis ko siya. Hinarap niya ako. Hindi para lumaban, kundi para magpaliwanag. Pero hindi ako nakinig. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng aking lolo. Binaril ko siya ng bala ng pilak. At sa huling hininga niya, isinumpa niya ako na ang aking dugo ay daranasin din ang paghihirap na dinanas niya. Ang mapagbintangan, ang tugisin, at ang mamatay ng walang kalaban-laban. Ngayon, naintindihan ko na. Ang damit sa ilalim ng balon, iyon ang damit ni Ignacio nang siya'y mamatay. Isang paalala. Isang simbolo. Ang sumpa ni Tia Elena ay hindi lang paghihiganti. Ito ay ang pagtupad sa sumpa ng kanyang asawa. Ang plano niya ay patayin ako gamit ang kamay ng isang inosente para maranasan ko ang sakit na idinulot ko, sabi ni Lolo. At pagkatapos ay ikaw ang isusunod niya, Leo. Ikaw ang huling patak ng aking dugo. Habang nagsasalita si Lolo, napansin kong may inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kwintas na may nakasabit ng ngipin ng buwaya, isang anting-anting. Sa labas, sumugod muli si Elara. Sa pagkakataong ito, mas mabangis, mas galit. Sumigaw si Lolo at sinalubong ang atake. Nagpangabot sila. Kasabay nito, ang pinto sa aking likuran ay biglang bumigay. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang tarangka ay nabali. Ang pinto ay bumukas ng maluwag. Ang pagkasira ng pinto ay hudyat ng aming pagkatalo. Daluyong ng mga taga-baryo ang pumasok sa maliit na kubo. Ang kanilang mga matay blanko, ang kanilang mga kilos ay parang mga papet na hinihila ng isang hindi nakikitang tali. Walang galit sa kanilang mga mukha. Tanging isang malamig na pagsunod sa utos. Sinubukan kong lumaban. Sinuntok ko ang isa. Itinulak ang isa pa. Ngunit para akong nakikipagbuno sa agos ng ilog. Ang bigat ng tatlong katawan ay dumagan sa akin. Idiniin ang aking mukha sa maruming sahig na lupa. Ang amoy ng alikabok at takot ang pumuno sa aking mga baga. Kinaladkad nila ako palabas. Doon, nakita ko ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Si Lolo Cadyo, ang dakilang manunugis, ay nakaluhod na sa lupa. Ang kanyang balaraw na pilak ay nasa paanan ni Tia Elena. Dalawang lalaki ang mahigpit na nagtali sa kanyang mga kamay sa likod. At pagkatapos ay itinali siya sa isang makapal na haligi ng kawayan na nagsisilbing pundasyon ng kubo. Nilapitan siya ni Tia Elena. Dahan-dahan, na parang isang ahas na pinaglalaruan ang kanyang bihag bago ito tuklawin. Tingnan mo ang sarili mo, Cadyo. Bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang kinatatakutang mga ngaso ng mga aswang, ngayon ay isang tupa na naghihintay na katayin sa sarili niyang duguang nakaraan. Masakit ba? Ang malaman na ang lahat ng iyong galing ay walang silbi sa harap ng tunay na kapangyarihan? Hindi sumagot si Lolo. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko hindi ang takot, kundi ang isang malalim na kalungkutan. Isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Tia Elena. Lumingon sa akin habang kinakaladkad ako ng mga lalaki palayo. Hindi pa tapos ang palabas. Kailangan ko ng manonood para sa huling akto. Dinala nila ako sa isang lumang kamalig o bodega sa likod ng isa pang bahay. Ang amoy sa loob ay pinaghahalong-halong amoy ng mga lumang sako at nabubulok na palay.
Itinulak nila ako sa loob at isinara ang makapal na pintong kahoy. Isang malakas na kalampag ng isang bakal na trangka ang nagsabi sa aking wala na akong pag-asang makalabas. Naiwan ako sa halos ganap na kadiliman. Tanging manipis na sinag ng liwanag ang tumatagos mula sa mga siwang ng dingding na yari sa tabla. Kinapa ko ang mga dingding, ang pinto. Sinubukan kong itulak, sipain, pero ni hindi ito umuga. Bihag ako. Napaupo ako sa sahig, ipinikit ang aking mga mata. Sinusubukang pigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Bigo kami. Tapos na ang lahat. At doon ko siya narinig. Isang mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Sumilip ako sa isa sa mga malalaking siwang. At ang puso ko'y halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo doon o mas tamang sabihing nakaupo sa lupa ay si Elara. Ang kanyang anyong halimaw ay bahagyang nawala. Ang mga pakpak niya'y nakatiklop sa kanyang likuran na parang isang basahan at madilim na kapa. Ang mga kuko niya'y bahagyang umikli. At ang kanyang mukha ay nasa pagitan ng pagiging tao at halimaw. Siya ang aking bantay. Elara, bulong ko sa siwang. Ang boses ko'y halos hindi marinig. Elara, ako to, si Leo. Umungol siya bilang sagot, isang tunog na nagmula sa ilalim ng kanyang dibdib. Pakiusap. Pagpapatuloy ko. Ang desperasyon ay nagbibigay sa akin ng lakas. Naaalala mo ba ang Maynila? Yung mga pangarap mo? Sabi mo, gusto mong maging guro. Gusto mong makita ang mga ilaw sa syudad tuwing Pasko. Natigilan siya, ang kanyang pag-ungol ay humina. Naaalala mo ba noong sinamahan kitang bumili ng sapatos? Umuulan noon. Nagkwentuhan tayo tungkol sa mga paborito nating pelikula. Elara, alam kong nandiyan ka pa. Pakiusap, labanan mo siya. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa pinto. Ang kanyang pulang mga mata ay sumilip sa siwang. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng dating siya. Isang kislap ng kaluluwang nakakulong sa loob. Ang mga ilaw, bulong niya. Ang boses ay magaspang at hirap na tila matagal nang hindi ginagamit. Tumango ako kahit hindi niya ako masyadong makita. Oo, Elara. Ang mga ilaw, mas maliwanag pa sila sa buwan at naghihintay sila sa iyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang pulang mata. At sa pagbagsak nito sa lupa, tila ito umusok. Ang sandaling iyon ng koneksyon ay pinutol ng isang malakas na sigaw ni Tia Elena mula sa di kalayuan. Na tila tinatawag siya. Napapitlag si Elara at ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan muli ng blangkong pagsunod. Ngunit bago siya tuluyang tumayo at umalis, mabilis siyang bumulong sa siwang ng pinto. Isang babalang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Hating gabi, kapag natakpan ang buwan, kukunin na niya ang buhay ni Lolo. Ang mga salita ni Elara ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang hatol. Hating gabi, kapag natakpan ang buwan, ang bawat segundo ng pagdaan ng oras sa loob ng madilim na kamalig ay parang isang paghampas ng martilyo sa aking dibdib. Wala akong relo, ngunit nararamdaman ko ang paglubog ng araw sa unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga siwang. Ang init ng hapon ay napalitan ng lamig ng gabi. Ang aking utak ay tumatakbo ng napakabilis, naghahanap ng kahit anong paraan para makatakas. Sinuri ko ang bawat sulok ng kamalig. Ang mga pader ay gawa sa makakapal na tabla na imposibleng sirain ng kamay lang. Walang bintana,
Ang tanging daan palabas ay ang pintong bakal ang trangka. Desperado, sinimulan kong kapain ang sahig na lupa. Baka mayroong isang parte na malambot na maaari kong hukayin. Ngunit ang lupa ay matigas at siksik. Habang kinakapa ko ang paligid ng pinto, isang bagay na maliit at malamig ang sumayad sa aking mga daliri. Kinuha ko ito. Kahit sa dilim, alam ko kung ano ito. Isang maliit na kutsilyo. Isang kutsilyong pambalat ng prutas marahil. Natigilan ako. Paano ito napunta rito? At doon ko naalala. Bago tuluyang umalis si Elara, may inihagis siya papasok sa isang malaking siwang malapit sa sahig. Ito iyon. Sa kabila ng pagkontrol sa kanya ni Tia Elena, ang tunay na Elara ay nakahanap ng paraan para bigyan ako ng isang maliit, halos walang silbing pag-asa. Ang aking puso ay tumalon. Hindi ito sapat para sirain ang trangka, pero baka sapat na ito para sa bisagra o sa kahoy sa paligid ng lock. Agad akong nagtrabaho. Ginamit ko ang dulo ng kutsilyo para kayurin ang kahoy sa paligid ng kandado. Ang kahoy ay luma at bahagyang nabubulok. Bawat kayod ay nag-aalis ng maliliit na hibla. Ito ay isang mabagal at nakakapagod na proseso. Ang aking mga daliri ay nangangalay. Ang aking mga kuko ay nasusugatan, pero hindi ako tumigil. Sa labas, naririnig ko ang mga tunog ng paghahanda. Ang mga bulungan ng mga taga-baryo. Ang tunog ng mga sulo na sinisindihan. Isang mahinang pag-awit sa isang lengguwaheng hindi ko maintindihan na tila isang sinaunang ritual. Pinabilis ko ang aking pagkilos. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo. Naramdaman kong unti-unting lumuluwag ang isang tornilyo sa bisagra. Konti na lang. Narinig ko ang boses ni Tia Elena. Mas malakas na ngayon. Tila nagsisimula na ang seremonya. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang pagkayod at pagpihit, ang isang bisagra ay bumigay. Gumawa ito ng isang maliit na puwang sa gilid ng pinto. Sapat na para makita ko ang nangyayari sa labas, at ang nakita ko ay nagpahinto sa paghinga ko. Nasa gitna sila ng plaza ng baryo. Si Lolo Cadyo ay nakatali pa rin sa haligi. Ngunit ngayon ay may mga sanga at tuyong dahon na nakapalibot sa kanyang paanan. Isang siga. Si Tia Elena ay nakatayo sa kanyang harapan. Nakataas ang mga kamay sa kalangitan kung saan ang buwan ay dahan-dahang tinatakpan ng makakapal na ulap. Si Elara, sa kanyang buong anyong halimaw, ay nakatayo sa tabi niya na parang isang tapat na alagad. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman ko kanina ay naglaho at napalitan ng purong sindak. Nahuli na ako. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para sipain ang pinto. Dahil sira na ang isang bisagra, bumigay ito ng may malakas na kalabog. Nakawala ako. Ngunit para saan pa? Tumakbo ako palabas ng kamalig, patungo sa plaza. Ang mga taga-baryo ay lumingon sa akin, ngunit walang sino man ang gumalaw para pigilan ako. Tila parte ito ng plano ni Tia Elena. Ang masaksihan ko ang lahat. Huminto ako sa gilid ng bilog na binuo ng mga tao. Nakita ko ni Lolo. Kahit sa layo, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang tahimik na paalam. Itinaas ni Tia Elena ang isang lumang balaraw na gawa sa buto. Ang mga salitang binibigkas niya ay mas lalong lumakas at nakakatakot. Ang hangin ay umihip ng mas malakas. Ito ang kabayaran sa dugo ng aking asawa. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay dinadala ng hangin. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa.
Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kahit ano. Hindi! Sigaw ko na ang buong lakas. Ang boses ko'y basag sa desperasyon at galit. Ang sigaw ko ay pumunit sa katahimikan ng ritual. Lahat sila, si Tia Elena, ang mga taga-baryo, pati na si Elara, ay napalingon sa akin. Ang balaraw ni Tia Elena ay huminto sa ere. Ilang pulgada na lang mula sa dibdib ni Lolo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit pagkatapos, ang galit ay napalitan ng isang masamang ngiti. Isang ngiting nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Mabuti, sabi niya. Ang boses ay malamig at matagumpay. Nakarating ka sa tamang panahon para masaksihan mo mismo ang pagbagsak ng iyong lahi. Ang atensyon ng lahat ay nasa akin. Sa isang sandaling iyon ng pagkagambala, ang mundo ay tila huminto. Ngunit sa sulok ng aking mga mata, nakita ko ang isang mabilis na galaw. Isang itim na anino. Si Elara. Sa halip na tumingin sa akin, ang mga mata niyang pula ay nakatutok sa dalawang taga-baryo na pinakamalapit sa akin, na ngayon ay nagsisimula ng humakbang para hulihin ako. Isang malakas na sigaw na puno ng pinaghalong galit at paghihirap ang kumawala mula sa lalamunan ni Elara. Sa isang iglap, sinugod niya ang dalawang lalaki. Hindi para pumatay, kundi para itulak sila palayo. Ang kanyang mga kuko ay hindi humiwa, ngunit ang kanyang lakas ay sapat na para itumba sila na parang mga bowling pin. Nagulat ang lahat, lalo na si Tia Elena. Elara, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng galit ng isang amo na sinuway. Ngunit si Elara ay hindi nakinig. Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin, hinila ang aking braso, at kinaladkad ako palayo sa liwanag ng mga sulo, patungo sa kadiliman sa pagitan ng mga kubo. Ang pagkilos niya ay desperado at magulo. Ang sumpa ay malakas pa rin, ngunit ang aking sigaw, ang aking presensya ay di ba siya ay tila nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para labanan ito kahit sa ilang saglit lang. Dito, bulong niya. Ang boses ay magaspang at hirap. Itinago niya kami sa likod ng isang malaking bunton ng mga pinatuyong dahon ng niyog. Ang mga taga-baryo ay nagsimula ng maghanap. Ang kanilang mga sulo ay gumagawa ng mga sumasayaw na anino sa buong paligid. Bakit? Tanong ko, hingal na hingal. Bakit mo ako tinulungan? Tumingin siya sa akin at sa liwanag ng buwan na sumisilip mula sa mga ulap, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Dahil, hindi, ako, halimaw, sabi niya. Bawat salita ay isang pakikibaka. Ang puso niya. Ang puso ni Ignacio. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Isinilid niya ito sa isang banga. Biglang nagliwanag ang isip ko. Ang mga kwento ni Lolo, ang isang mangkukulam, ay madalas na itinatago ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan sa isang bagay. Isang anting-anting, isang manyikan, o sa kasong ito, isang relikya ng kanyang galit. Nasaan ang banga? Mabilis kong tanong. Umiling si Elara. Nakatago sa ilalim ng sahig ng kubo nila, malapit sa haligi kung saan nakatali si Lolo. Doon din nakalibing si Ignacio. Isang plano ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang plano na desperado, mapanganib at malamang ay ikamatay namin. Pero ito na lang ang natitira sa amin. Kailangan nating kunin ang banga, sabi ko.
Kailangan kong guluhin si Tia Elena. Ilayo ang atensyon niya sa kubo. Ikaw, Lara, kailangan mong labanan ang sumpa ng sapat para masira ang banga. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, sa kanyang mahahabang kuko. Hindi ko kaya. Malakas siya. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Ang kanyang balat ay malamig, ngunit sa ilalim nito, naramdaman ko ang panginginig ng isang taong nakikipaglaban. Kaya mo, Elara. Para sa mga pangarap mo, para sa mga ilaw sa syudad, isang determinasyon ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Tumango siya. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tumingin ako sa paligid. Ang mga sulo ng mga taga-baryo ay papalapit na. Kumuha ako ng isa sa mga tuyong sanga na may nagbabagapang dulo mula sa isang maliit na siga sa gilid. Gagawin ko ang isang bagay na dapat ginawa ko na noon pa. Sabi ko, maniniwala ako. Nagkatinginan kami sa huling pagkakataon. Isang kasunduan na walang salita. Isang pagtitiwala na nabuo sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos, huminga ako ng malalim at lumabas mula sa aming pinagtataguan. Tinaas ko ang nagsisilab na sanga na parang isang sulo. Hinarap ko si Tia Elena, na ngayon ay galit na nakatingin sa akin mula sa gitna ng plaza. Ang utang ng lolo ko. Sigaw ko. Ang boses ko'y buo at hindi nanginginig. Ako ang magbabayad. Ang aking pagsigaw ay tila isang hudyat. Ang mga taga-baryo ay sabay-sabay na sumugod sa akin. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, tumakbo ako pasalubong. Ginamit ko ang nag-aapoy na sanga bilang sandata at pananggalang. Iwinasiwas ko ito sa aking harapan na pumuwersa sa mga unang sumugod na umatras. Ang takot nila sa apoy ay mas malakas kaysa sa sumpang kumukontrol sa kanila. Hindi niyo ako kailangan. Sigaw ko kay Tia Elena habang paikot-ikot akong umiiwas sa kanilang mga atake. Ako ang dugo ni Kadyo. Ako ang dapat pagbayarin. Ang aking plano ay simple. Ilayo ang laban mula sa kubo. Bigyan si Elara ng pagkakataon. Naging epektibo ito. Ang galit ni Tia Elena ay tuluyang nabaling sa akin. Iniwan niya ang walang kalaban-laban na si Lolo at humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Tama ka, bata, sabi niya. Habang ang mga taga-baryo ay humawi para bigyan siya ng daan. Ikaw nga, at mas masisiyahan akong ako mismo ang kukuha sa iyong buhay. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumigkas ng isang salita. Ang lupa sa aking paanan ay biglang gumuho. Naging malambot na putik na tila gustong lamunin ang aking mga binti. Halos matumba ako ngunit nagawa kong tumalon pa atras sa mas matigas na lupa. Sa sulok ng aking mata, nakita ko si Elarang gumagapang sa ilalim ng kadiliman, patungo sa ilalim ng kubo. Hindi siya napansin ni Tia Elena. Ang atensyon niya ay nakatuon sa akin. Naaalala mo ba ang mga kwento ng lolo mo, Leo? Tanong ni Tia Elena habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit. Tungkol sa mga agimat at mga dasal, tingnan natin kung may silbi pa ang mga iyon. Muli siyang bumigkas ng salita at ang hangin sa paligid ko ay biglang bumigat. Isang hindi nakikitang puwersa ang dumagan sa aking mga balikat na pilit akong pinapaluhod. Ngunit naaalala ko ang isa sa mga aral ni Lolo. Ang asin. Mabilis kong dinukot ang maliit na supot ng asin na ibinigay niya sa akin na halos nakalimutan ko na. Ibinuhos ko ito sa isang bilog sa aking paligid. Nang tumama ang aking mga tuhod sa lupa, isang puting liwanag ang biglang sumiklab mula sa bilog na asin. Ang puwersa ay biglang nawala. Nagulat si Tia Elena.
Samantala, sa ilalim ng kubo, narinig ko ang isang tunog. Ang tunog ng lupang hinuhukay ng mabilis. Si Elara. "Mga walang kwentang pamahiin!" Sigaw ni Tia Elena. At sa pagkakataong ito, isang itim na usok ang lumabas mula sa kanyang mga kamay at gumapang sa lupa papunta sa akin. Sa puntong iyon, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Sa ngalan ng mga ninunong nasaktan, sa pamamagitan ng dugong dumanak, ako'y nagsisisi. Si Lolo Cadyo. Nagdarasal siya. Hindi isang ordinaryong dasal, kundi isang sinaunang ritual ng pagbabayad puri. Ang kanyang katawan, na kanina'y mukhang mahina, ay biglang nagliwanag ng bahagya. Ang mga lubid na nakatali sa kanya ay nagsimulang umusok. "Tumahimik ka, matanda, baba!" Sigaw ni Tia Elena. Ang kanyang atensyon ay nabaling sa pagitan namin ni Lolo. Ang itim na usok na papunta sa akin ay nag-aalinlangan. Ang kanyang kapangyarihan ay nahahati. Ang buhay na kinuha ay ibabalik sa pamamagitan ng sariling buhay, pagpapatuloy ni Lolo. Kitang-kita ko, ang kanyang balat ay unti-unting nangungulubot. Ang kanyang buhok ay mas lalong pumuti. Inililipat niya ang kanyang sariling lakas buhay. Ito na ang pagkakataon. "Elara! Ngayon na!" Sigaw ko. Mula sa ilalim ng kubo, isang malakas na sigaw ang sumagot. Isang sigaw ng pagpapalaya. Sinundan ito ng isang malakas na tunog ng nababasag na palayok. Isang itim na enerhiya ang biglang sumabog mula sa ilalim ng kubo na nagpatumba sa ilang mga taga-baryo. Si Tia Elena ay napasigaw, hindi sa galit, kundi sa sakit. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila may kung anong mahalaga ang biglang kinuha mula sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang nanghina. Tumingin siya sa akin. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkatalo. Pagkatapos, tumingin siya kay Lolo. "Ang aking sakripisyo bilang kabayaran," bulong ni Lolo. At sa huling pagkakataon, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting payapa. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina at ang kanyang ulo ay bumagsak. Kasabay ng pagkawala ng liwanag sa katawan ni Lolo, si Tia Elena ay sumigaw sa huling pagkakataon. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging anino, natunaw sa kadiliman hanggang sa wala nang natira, kundi ang amoy ng nasunog na galit. Ang sumpa ay nabali. Nang ang araw ay nagsimulang sumikat, ang mga taga-baryo ay isa-isang nagising na tila mula sa isang mahabang panaginip. Si Tia Elena ay naglaho na. Si Lolo Cadyo ay wala na. Mula sa ilalim ng kubo, gumapang palabas si Elara. Ang kanyang mga pakpak at kuko ay nawala na. Ang kanyang balat ay balat na ulit ng tao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bumagsak siya sa lupa, pagod at walang malay. Lumipas ang ilang linggo. Iniwan namin ang baryo Malasombra sa pagbubukang liwayway matapos ang gabing iyon. Walang nagsalita. Ang mga taga-baryo, na ngayon ay malaya na mula sa sumpa, ay nanatili sa kanilang mga bahay, dala ang bigat at kahihiyan ng mga bagay na kanilang nagawa nang wala sa kanilang mga sarili. Inilibing namin si Lolo Cadyo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa tabi ng puntod ni Ignacio, bilang simbolo na ang matagal ng hidwaan ay sa wakas ay natapos na. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mas tahimik pa
kaysa sa aming pagpunta. Si Elara ay nakaupo sa tabi ko. Nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga tubuhan na unti-unting nawawala sa aming likuran. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari. Masyado pang maaga. Masyado pang masakit. Sinubukan naming bumalik sa normal. Nagpatuloy ako sa aking trabaho at si Elara ay bumalik sa kanyang mga gawain sa bahay. Ngunit may nagbago. May isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Hindi na kami nagkukulitan. Ang mga ngiti ay bihira at laging may kasamang bakas ng kalungkutan. Pareho kaming may dalang peklat na hindi nakikita ng mata. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Lolo sa loob ng kanyang baul, nakita ko ang isang maliit na tala-arawan. Binuksan ko ito. Nakasulat doon ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa mga aswang, mga engkanto at mga sumpa. Ngunit sa huling pahina, may isang sulat na para sa akin. Apo kong Leo, sabi sa sulat, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag mong isipin na ang aking pagkamatay ay kasalanan mo. Ito ay kabayaran sa isang kasalanang matagal ko nang dapat pinagbayaran. Ipinagmamalaki kita. Sa huling sandali, nakita ko sa iyo hindi ang isang batang nagdududa, kundi ang isang lalaking matapang na handang ipaglaban ang tama. Ang ating mundo ay mas malawak kaysa sa nakikita ng ating mga mata. May mga anino sa bawat sulok. Ang aking laban ay tapos na. Ngunit ang sa iyo ay maaaring nagsisimula pa lang. Maging handa ka. Ang anting-anting ng ngipin ng buwaya ay iiwan ko sa iyo. Ingatan mo ito at ingatan mo ang iyong sarili. Niyakap ko ang tala-arawan. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay sa wakas ay umagos. Nagpatuloy ang buhay. Si Elara ay nagsimulang ngumiti muli, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at sa kanyang mga mata, may nakikita akong pasasalamat at marahil isang bagay na mas malalim pa. Pero sa akin, mayroong naiwan. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako sa harap ng salamin sa banyo, bigla akong nakaramdam ng isang pamilyar na panlalamig sa aking batok. Ang parehong pakiramdam na naramdaman ko noong unang gabi namin sa Baryo Malasombra. Tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ako pa rin naman. Ngunit may kung anong kakaiba. Ipinikit ko ang aking mga mata, pagod, at nang imulat ko silang muli, sa isang iglap, sa isang pitik lang ng segundo, nakita ko ito. Ang aking mga mata sa salamin. Nagliyab ang mga ito. Isang mabilis, halos hindi mapansing kislap ng kulay pula. Napaatras ako, natumba sa sahig, ang puso ko'y kumakarera. Tumingin akong muli. Wala na. Ang aking mga mata ay normal na ulit. Nananaginip lang ba ako? Guni-guni lang ba dala ng pagod at trauma? Pero habang nakaupo ako roon sa malamig na sahig ng banyo, hindi ko maiwasang isipin. Ang sumpa ni Ignacio ay para sa dugo ni Lolo Cadyo. Si Lolo ay nagbuwis ng buhay para kay Elara, para sa akin. Pero paano kung ang isang sumpa sa sandaling maibigkas ay hindi na maaaring tuluyang mabura? Paano kung ito'y natutulog lang, nag-aabang? Nakalabas nga ako sa Malasombra, ngunit ang tanong na habang buhay na babagabag sa akin ay ito. Nakalabas nga ba ang Malasombra sa akin? 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas,
mula nang lisanin namin ang anino ng Baryo Malasombra. 6 na buwan na pagtatangkang ibalik sa normal ang lahat. Ngunit ang normal ay isa na lamang salitang banyaga sa aming bokabularyo. Ang apartment na dati isang simpleng tirahan ay naging aming kuta. Ang baul ni Lolo Cadyo ay hindi na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nakalabas na ito, nakapuwesto sa gitna ng sala na parang isang altar. Ang mga pahina ng kanyang lumang tala-arawan ay naging aking Biblia. Bawat gabi, binabasa ko ang tungkol sa mga tikbalang, kapre, at mga tiyanak. Pinag-aaralan ko ang mga simbolo, ang mga dasal, ang mga kahinaan ng bawat nilalang ng kadiliman. Hindi na ito isang kwentong pambata para sa akin. Ito na ang aking bagong katotohanan. Si Elara. Si Elara ang aking naging angkla. Siya lang ang nakakaintindi. Siya lang ang nakakaalam sa bigat ng bawat paghinga kapag nasilayan mo na ang kabilang panig ng mundo. Hindi na namin kailangan pang mag-usap. Isang tingin lang ay sapat na. Kapag binabangungot ako, mga pulang mata, mga itim na pakpak, ang ngiti ni Tia Elena. Nariyan siya. Inaabutan ako ng isang basong tubig. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako na hindi ako nag-iisa. Ang relasyon namin ay hindi na amo at kasambahay. Hindi rin magkaibigan. Kami ay mga sundalong nakaligtas sa isang digmaan na walang sino man ang maniniwala. Ang insidente sa salamin ay hindi na naulit. Sinubukan kong isipin na guni-guni lang ang iyon. Isang laro ng isip na pagod. Ngunit may mga gabing nararamdaman ko ito. Isang malamig na kuryente na gumagapang sa aking gulugod. Ang pagtindig ng aking mga balahibo ng walang dahilan. Isang pakiramdam na mayroong isang bagay sa labas, sa kadiliman ng syudad, na hindi dapat nandoon. Nangyayari ito kapag may mga balita sa TV tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Isang taong nawawala ng walang bakas sa isang eskinita sa Tondo. Isang pamilyang natagpo ang tulala sa kanilang bahay sa Quezon City. Ang kanilang mga mukha ay tuyo sa takot. Itinuturing ito ng mga pulis bilang unsolved cases. Pero alam ko, binubuklat ko ang tala-arawan ni Lolo at laging mayroong tumutugma. Isang paglalarawan, isang pamamaraan ng pag-atake, isang pangalan. Ngayong gabi, habang nagbabasa ako tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Sigbin, isang halimaw na lumalakad ng paatras at sumisipsip ng dugo ng biktima mula sa kanilang anino. Naramdaman ko na naman ito. Mas malakas kaysa dati. Napatayo ako at dumungaw sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikinang sa ibaba. Napakaraming buhay, napakaraming kaluluwa. At sa gitna ng lahat ng iyon, mayroong isang kadilimang gumagapang. Nararamdaman ko ito na parang isang mababang tunog na hindi kayang marinig ng iba. Leo. Ang boses ni Elara ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nakatayo siya sa may pintuan ng sala. May dalang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Nararamdaman mo na naman ba? Tanong niya. Hindi ko kailangang sumagot. Nakita niya ito sa aking mga mata. Lumapit siya at tumabi sa akin sa bintana. Inabot niya sa akin ang isang tasa. Ang init nito ay gumapang sa aking mga kamay, ngunit hindi nito napawi ang lamig sa aking kalooban. Sa kuyapo, bulong ko. Ang balita kanina, 3 tao na ang nawawala sa loob ng 1 linggo. Palaging sa gabi, palaging sa mga eskinita sa palengke. Sabi ng mga saksi,
Wala silang nakitang kahit sino. Nakakita lang sila ng aninong gumagalaw ng kakaiba. Tumingin si Elara sa akin. Hindi takot ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi isang matatag na determinasyon. Ang babaeng dumaan sa impyerno at nakabalik ay wala ng kinatatakutan. Ang talaarawan, sabi niya. May sinasabi ba si Lolo Cadyo tungkol sa sigbin? Tumango ako. Kung gayon, sabi niya, inilapag ang kanyang tasa. Alam na natin ang ating gagawin. Tinitigan ko siya. Ang babaeng minsan kong sinubukan iligtas ay ngayon. Kasama ko ng lalaban. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Leo. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang pamana ni Lolo ay hindi lang ang kanyang talaarawan o ang kanyang mga agimat. Ang tunay niyang pamana ay ang responsibilidad. Ang laban sa malasombra ay hindi ang katapusan. Ito pala ang simula. Isinara ko ang talaarawan. Oras na para magtrabaho.